Ayan po at bago po natin tatalakayin itong mga komento po ninyo. Di ba sabi ko sa inyo noong in-upload kong video kahapon na magkomento po kayo kung saan kayo at kung ano po yung gusto ninyong gawin natin topic. At masaya naman po ako dahil sa mga komento ninyo. Ano po? Ay bagamat masaya ako ngayon, ay nandun pa rin po yung lungkot ko dahil mayroon na pong pahayag si BP Sara na hindi na raw po makakabalik si Tatay Digong dito sa Pinas. Yun po yung napakasakit para sa atin, mga Pilipino. Kung yun po ay mangyari at kung ito po, mismo pong si BP Sara na ito nagsasabi, ano po, na hindi na raw po makakabalik si Tatay Digong. At sabi ko nga po, hindi po sa akin galing yan ha. Galing po mismo kay BP Sara. Ayan. At para po mapatunayan ninyo, ito po ipapanood at ipaparinig ko sa inyo. As our ways for... Ayan po ha. Ito na. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Ulitin po natin. Tayo, walang pagpupunta. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila kapanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country? Okay po, tama na. Nakakakod lang. Nakakaantig lang. So tama na po yun. At yun po. Kasi nung nakaraan po, kung matatandaan po ninyo na i-vlog ko po yun dito, di po ba ang sinasabi ko ay pinapag-impake na po siya ng abogado niya na si Koopman, di po ba? Sa akin po galing yun, yung salitang yun. Dahil yun naman po yung ipinay ko rin naman po yun na yung sinasabi ni Attorney Koopman. Pero yun po ay ito na po mismong si BP Sara na po nagsalita na hindi na raw po makakabalik dito sa Pinas si President Duterte. At yun po, nakakalungkot man pero anong gagawin natin? At sana nga po ay walang masamang mangyayari sa kanya at malampasan pa niya yan. Sigurado naman po ako pagka wala na itong bangag na ito, makakabalik po yan. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan, kung ano yung rason ni BP Sara at nagsabi siya ng ganyan. At so, hindi po natin alam. Siyempre, sila po, pamilya, ang nakakaalam niyan kung siya ba kaya ay may dinaramdam na sakit o ano. Pero sigurado naman po ako. Pero ito lamang po, kung inyo pong mapapanood to, Mr. President Duterte.
try lang po na labanan nyo kung ano man po yung dahilan ni BP Sara na nagsabi na hindi na kayo makakabalik dito. Pero malaki pa rin po ang pag-asa ko na makakabalik kayo rito. Labanan nyo lang po. Malapit na po ito. Huwag po kayong mag-alala. President Duterte, huwag muna kayong mawawala dahil ipapakita ko sa inyo yung hindi nyo ginawa gagawin ko. Lilipuling ko lahat itong mga taong mga nang-api sa iyo. Lilipuling ko lahat itong mga taong nagsabwatan para kidnapin ka sa sarili mong bayan. Labanan mo yan, President Duterte, dahil gusto kong makita mo kung papaano ko gilitan itong mga taong nang-api sa iyo. Anyway, hindi ko na po pakakahabaan to dahil bibigyan ko naman po ng importansya itong ating mga subscriber na kung saan ay mga nag-comment nga po. Unahin ko po muna ito nagpapashoutout. Ano po? Ito pong si Beverly ito po si Beverly Canoy, birthday April 18 at happy birthday po sa inyo, ano po, at yan si Beverly Canoy, happy birthday po, at sana ay sumapit pa sa iyo yung maraming taon ng ngayong birthday, at kung maaari nga lang sana gusto ko kung mahigitan mo pa yung edad kong 177 years old. Ayan po, at happy birthday po sa iyo, Beverly Canoy, ngayong darating na April 18. Ano po? Ito naman po yung nagpapa-shoutout sa mga Pinoy at Pinay diyan po sa Vancouver, British Columbia. Ayan po. Ito po yung mga kababayan nating Pinoy at Pinay diyan sa Vancouver, Canada, British Columbia. Ayan po. Ingat po kayo dyan mga kababayan, at sige lang po, laban lang po tayo, at lagi po kayo mag-iingat dyan. Lahat po ng gagawin nating step sa bawat paglalakad natin ng ating buhay, sa bawat yapak natin ay pakaingat po tayo lagi para hindi po tayo magkaproblema. Iwasan din po ninyong magkasakit, at mahirap pong magkasakit, at maraming salamat po sa panunood ninyo dito sa sinasabi ko namang walang kakwenta-kwenta kong channel. Salamat po sa inyo dyan sa Vancouver, Canada, British Columbia. Ayun po. So, mayroon naman po dito nag-suggest ng ang topic ko naman daw po ay smuggled goods. Smuggled goods, at ito po yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Yun pong lalo na po yung pagkain, ano po, yung kinakain, yung sinasabi ko po yan, yung sibuyas at saka yung mga carrots at saka yung mga potato na ang gaganda, ang lalaki, ang kikintab ng balat, lalo po yung sibuyas. Yan po yung siguradong smuggled goods. At sinabi ko naman po yan, kung malalaki na po yung sibuyas na nakikita ninyo, mga carrots na ang naglalakihan at kagaganda at ang kikinis ng balat, huwag nyo na pong bilhin yan dahil ang pinanggalingan po ng mga gulay na yan ay doon po sa lupa na kontaminado na po, na napakataas po ang lead content niyan. Ibig pong sabihin, kung mataas po ang lead content ng pinagtaniman nila ng mga gulay na yan, nandiyan na po yan sa gulay, hindi na po mawawala yan, at yun po yung makakain ninyo, yan po ang sanhi ng kanser. Ayun po. So, naitapik ko na po yan. Pangalawa ay yan po, kahit naman po hindi tayo pumunta lang kayo sa kabi-kabilang tindahan, sa palengke o makita nyo lang po yung mga smuggled na yan, yung mga damit-damit na yan, kitang-kita nyo naman po galing China yan.
So, mga laruan lalo na. Wag na wag po kayong bibili ng mga laruan na lalo na yung mga nandiyan sa Divisoria. Mga smuggled po yan. Yung mga pangbata, napakataas po ng lead content yan. Lalo na po yung mga batang wala pang malay. Yung po bang tipong bata yan, yung ninangat-ngat-ngat pa nga nila yung mga laruan nila, di ba? Kinakagat-kagat pa. Naku po, napakadelikado po yan sa bata. Huwag po, agawan nyo lang po ng kariton-kariton, yung kahoy, yung inyong mga anak. Ang dami pong mga karpintero dyan, mahuhusay. Yung mga trak-trakan, pinturahan na maganda. Huwag na po kayong bibili ng mga plastic na yan. Yan po yung mga smuggled na nakakasira sa bata. Napakataas po ng mga lead content naman yan. So, yan po, masabi ko. Paulit-ulit lang po yan, yung sibuyas at saka carrots na sinasabi ko. Huwag kayong bibili niyan. Mas pipiliin nyo yung maliliit lang kasi alam natin na yung mga maliliit lang sibuyas po ng Nueva Ecija yan at sibuyas namin dito sa Mindoro. Yung mga maliliit lang po, hindi yung kagaya ng mga lalaki, di ba? Ang kikintab pa ng mga balat. China po yan. So, yun po sa nagsasabi naman na i-topic ko raw yung detox, pang-detox doon sa bakuna sa COVID-19. Na-topic ko na po yan. Nandyan po sa kwan. Nandyan po sa video ko yan. Hanapin nyo lang po at kung di po ako nagkakamali, ang thumbnail nyan ay COVID-19 vaccine. Yan po yata. Pero hanapin nyo lang po. Na-topic ko yan po. At doon naman po siya nagtatanong kung pwede po raw po ba na kahit na malanta yung ugat ng nyug at saka ugat ng saging kasi nga po daw o-orderin pa po niya dito sa Pilipinas yung mga sinabi ko. Ay opo, pwede po kahit na matuyo po yun. At ang problema lang po natin, hindi natin alam kung hindi po madidetect ng panyan ng immigration yung mga yan at baka mahigpit po sila dyan. So yung mga ganun po hindi po pinapayagan, but try na lang po sana at makalusot sa immigration. Kasi po sa Australia at kagagaling ko nga lang doon ay talaga namang wala. Ultimong saging, ultimong apple, hindi po pwedeng pumasok. Kailangan deklara mo yan. Lalo na kung ideklara mo man yan, walang pagkakaiba. Kukumpiskahin din nila yan, ibabasura lang. Pero pag hindi mo i-declare, pagmumultahin ka. Ganyan po kahigpit dyan sa Australia. At yung pong mga pupunta sa Australia, huwag na po kayo magdala ng kahit na anong pagkain. Yung mga adobong manok, halimbawa kung ano man. Basta pagkain, lalo na. Halimbawa, yung mga binhi-binhi na mga butil-butil, huwag na po, magkakaproblema po kayo sa immigration. Napakahigpit po talaga, bagay nung araw pa naman yan, na mahigpit talaga sa Australia. Yan po ang mai-advise ko sa inyo. At yun po namang nagtatanong kung ano raw po ba yung dapat kainin na pampadami ng red blood. Yung pulang dugo po, yung di ba po may pagka ikaw ay siguro kayo nagtanong yung kung anong dapat kainin para dumami yung kanyang red blood, ay siguro po ito nagkukulang, baka may problema po ito dun sa bone marrow. Ano po? Ganun pa man ay ang mai-advise ko po dyan ay lahat po talbos-talbos lang, lalo na po talbos ng kamote. Yan po ang papakin na lang ng papakin. At maliban pa po dyan, mga atay-atay, yan po ang may advice ko sa inyo. At para madaling makapag-produce
ng red blood. So yan po, sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan. Ano pa ito? So, ganun din po, shout out din po do sa mga subscriber ko. Ngayon po nakalaman ko kung saan-saan po kayo ng mga subscriber ko. Mayroon po sa La Trinidad, Benguet, Baguio. Yan po, pababa po yan, La Union, Nueva Ecija, Tugigaraw, Palawan, at saka itong mga dyan sa parteng Bisaya, Davao, at Jinsan, at yung mga Ilonggo. Salamat sa pagpaminaw sa akong programa, mga kasimanwa. Ayan po, salamat po sa inyong panonood, at ngayon po nakita ko na. Kaya yun po, sana ang panatilihin po natin yun na mag-comment na may kabuluhan talaga. Kasi sinabi ko naman po, ayoko pong ulit-ulitin dito na kung ano yung pinaplano ko. Kaya gusto ko po talaga malaman kung mga taga saan kayo. Marami po, Cavite lalo na, Las Piñas, dito po sa Metro Manila, dyan po sa Metro Manila. May mga yan, Fairview na yan, marami po. Basta po, lahat kayong mga subscriber ko, ay shout out po sa inyo, at pakaingat po kayo lagi dyan. At kaya po, isa pa rin po sa gusto kong malaman talaga, lalo na yung mga sa Negros Oriental, marami po yung mga nagsabi na taga Negros Oriental sila. At para lang po malaman ko kung ilan po kayo talaga diyan, dahil actually nabanggit ko na po ito, hindi pa lang na isa sa katuparan natin, nabanggit ko na po ito, na alam niyo po ba diyan sa Negros Oriental, doon po sa dulo, halos dulo ng Negros Oriental sa Gihulungan, mayroon po akong 25 hectares na lupa dyan na maraming nyog at pataniman din po ng cotton, bulak. Yan po yan. Nabili ko po yung lupa na yan noong nagtatrabaho pa po ako sa airline dati. Mayroon din po tayo dyan sa Iloilo. Mayroon din po ako nabiling 35 hectares dyan. Yan po yung sinasabi ko na gusto kong maipon kayo sa halimbawa kung ilan dyan, at para sa ganun ay dyan gagawa tayo ng isang komunidad na para lang dito, para lang sa inyong mga subscriber ko. Alam niyo po ba yung lupa ko dyan sa Negros Oriental na 25 hectares na yan, maniwala man kayo sa hindi, lahat po ng produkto dyan, niyog, yung bulak, hindi po ako kumukuha ng kaparte ko dyan sa mga taong pinapasok ko dyan. Lahat po ng mga produkto na nakukuha dyan, niyog at saka itong bulak, saka kanila po lahat yan. Hindi po ako humihingi ng kaparte. Ganon din po dyan sa Iloilo. Ang sabi ko lang sa kanila, huwag lang silang magpapatayo, huwag lang silang magpapasok ng ibang tao na magtayo sila ng bahay-bahay dyan, kasi ang hirap pong magpaalis ng tao ngayon pag nakaposisyon na po sila dyan. Yun lang po ang pero hindi na po ako humihingi. Kahit na pa man po yan, yung mga nandyan yung mga pinayagan ko na doon, lahat po yan
pinakikinabangan nila yung produkto ng lupa ko na nabili dyan. Sa katunayan, napag-aral nila yung mga anak nila at naging mga professional na yung mga anak nila. Kaya doon po ako tuwang-tuwa pagka nakikita ko yung nagiging resulta ng pagtulong ko sa kanila. Actually, kahit nga, pero napakadalang na po akong kwan. Dati po taon-taon iniikutan ko yan. Iloilo, Negros na yan, iniikutan ko po yan. At taon-taon po yan. Pero ngayon po, dahil matanda na talaga ako, ay lalo't wala na yung sarili kong service na balistingting, ay hindi na po ako masyado na pumupunta dyan. So yun po ang sinasabi ko dito. Ang plano ko po talaga dyan sa lahat ng mga nabili ko ng mga hindi lang po yan marami pa po sa mga ibang lugar. Ang plano ko po dyan, parang gusto kong simulan na yung pagpaparty-party. Dahil 23 years na lang akong mga 23 years na lang po ako malagi sa mundo. Bagay, mahaba-haba pa naman yun, pero maiksi na lang po yan. Napakadali po ang panahon ngayon. Bakit 23 years? Kasi yun po ang pinili ko na hanggang doon na lang ako pag nakomplito ko po yung 200 years old ko. Dahil pagka 200 years old ko, eksakto alas 12 ng hating gabi, doon na po ako sabay malalagutan ng hininga. So, 177 ko na ngayon. So, ibig sabihin, mayroon pa akong 23 years na mamalagi dito na makakasama ko kayo. At yun po ang gusto kong simulan na para ma-distribute sa inyo yan. Talaga naman po yun ang plano ko. Noon pong mga pinagbibili ko yung mga na yan, yung mga lupa-lupa na yan, alam ko pong hindi ko pakikinabangin yan. Bakit? Wala po akong pamilya. Wala po ni isa. Ni isa akong pamilya. Wala po. As in, zero. Wala po. Kaya, ang talagang kinuhan ko na lang, ang talagang pinanindigan ko na lang kayo, ang pamilya ko, na mga subscriber ko. Hindi ko man ito na i-discuss. Pero dahil nga dito ngayon sa nakikita ko po yung inyong pagtalima doon sa sinasabi ko, mag-i-comment nyo kung taga saan kayo. Para po, di ba sinasabi ko para malaman ko talaga kung sino ba ang nandoon, kung ilan, yung sa lugar na yon. Yun po ang purpose nung bakit ganun. Kaya sabi ko, instead na good morning, panoorin nyo po ng buo yung video bago kayo mag-comment. Para po hindi kayo kuwan. Mayroon naman po dyan na hindi raw kasi siya pala comment kasi nga natatakot daw siya na baka sabihan ko raw na bobo. Ikaw naman pala, ay bakit ka matatakot kung yung comment mo naman tama doon sa pinag-uusapan natin? Di ba sinasabi ko lang po dyan, kapag ka nag-comment kayo ng hindi nyo napanood talaga yung buong video, mali na. Mali na agad yun. Kasi hindi nyo alam yung kukomment nyo. Tapos ngayon, sasabihin mo na hindi ka nagko-comment kasi natatakot ka baka pagsabihan kang bobo. Ay, mas maganda na talaga yun. Tama naman. O bakit ngayon napakomment ka? Ganun lang po yan. Huwag po tayong matakot kung tama yung ating ginagawa. Ay, paulit-ulit ko po sinasabi ito di ba? Kapag wala, kagaya lang po nung kwan. Noong title na, hindi ko na kasi masakpan
Basta nagbase po sa title. Tapos, sino raw yun? Sino raw? Ay, kung pinanood mo yung video, dinalaman mo sana. Okay, so, yun lang po. Ang gusto kong masabihin sa inyo. At, hindi po ako, basta paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, wala mang kakwinta-kwinta itong YouTube channel ko. Uulitin ko ulit, darating ang panahon, kahit napatay na ako, yayakapin ninyo ako. At marirealize at that time marirealize ninyo na napakahalaga yung mga dinadaldal ko rito. Yun po yan. At baka hindi po kayo maniwala. Wala po akong ibang inisip. Kayo na mga subscriber ko. Yan po ang totoo dahil wala po akong pamilya. Kayo ang pamilya ko. Ngayon ay hindi po muna ako magkokomento dito kay Saldico na ang sinasabi na huli na raw po sa Czech Republic. Wala po akong pakialam dyan kung ano man. Kaya lang, ang sa akin lang po rito, hindi natin alam kung ito ay pinapakagat na naman kayo rito. Kung kinukuha na naman yung pulso ninyo ng Bangag administration ito. Kasi mahilig po silang magtanim ng panito. Magtanim ng pike. Tapos pagka kinuyog sila ng tao, magagalit sila. Oh. At lilimitahan ko na rin po yung pagtatapik dito ng mga patay-patay kasi alam niyo po ba, di ba sinasabi ko naman po sa inyo, kung nagsasabi man ako dyan, ay kung sakalit ito ay totoo, di ba sinasabi ko, napatay na si ganito, ay ito po ay nagbabase lang ako dito sa mga napapanood ko at nagbabase lang ako dito sa mga nababalitaan sa social media. Di po ba yun lagi ang sinasabi ko? At, pero, parang, ako mismo nahihiya sarili ko. Dahil tingnan nyo, sinasabi nila napatay na raw itong si JJ Suarez. At dahil sa paniwala ko, itinapik ko rin po dito. Di po ba? Itinapik ko rin, pinangalanan ko talaga yan. Napatay na yung hayop na yan. So yun po. Pero buhay po, nakita ko sa nakita ko sa kongreso buhay pala ang hayop na yan. So yun po ang mahirap din minsan sa atin, sa mga kapwa ko na mga ganito nagbabalita, na kung hindi rin lang po tayo sigurado, huwag natin ibalita kasi tayo rin po yung magsasuffer. Kagaya po niyan, nagtanim itong Marcos administration ng ganyan, tapos kinagat ng mga netizen or mga social media influencer. Tapos nung kinagat, nagalit sila na ang sinasabi ay ipapasara ang Facebook Philippines or uutosan nila ang Mita na higpitan. Di po ba? Dahil sa tayong mga influencer ang gumawa ng ganyan, madadamay yung mga kapwa natin Pilipino na umaasa dyan sa Facebook na yan. Di po ba? Kaya panawagan ko na rin po sa mga kasama ko na hinahinay lang po tayo. At total wala naman po tayong pakialam dyan sa mga hayop na yan. Ang pakialaman po natin ngayon yung kung papaano ako mai-appoint ng susunod na presidente, yun po ang pakialaman natin. Dahil wala na pong ibang gagawa niyan, ako lang po ang pwedeng gumawa, nalipulin ko lahat itong mga magnanakaw na ito. Yan ang tandaan ninyo.
wala na pong makakagawa ng kahit na sino yan. Kahit pag-aano ka kriminal ang presidenteng pupunta dyan, hanggat hindi ako ina-appoint dyan na para lipulin ko itong mga magdanakaw na ito at mga demonyong ito, hindi pa rin po mababago ang sistema ng pagnanakaw dito sa bansa natin. Itaga nyo po yan at kailanman hindi magpapaltos ang sinabi kong ito. Yan ang tandaan nyo ngayon. Ako lang po ang pwedeng lumipol sa mga hayop na ito. Anyway, mahaba na po tayo at yun po, ang ulitin ko lang po at mismong si BP Sara na po ang nagsabi na hindi na po makakauwi si President Duterte. Ulitin ko lang po yung plea. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan eh. Nakikita niyo yung mga sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa Yun po. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng aking mga subscriber. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, wag na po kayong magdalawang isip. Pindutin niyo na po subscribe, notification bell, all, para kung sakalit meron tayong mga i-upload pang mga ganitong usapin, ay manonotify po kayo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.